Hello Team Authentic all over the world! Sa pagtatapos ng ating summer serye, hindi namin kayo titipirin. Nandito tayo sa isa sa mga pangarap nating mga Filipino na marating dito sa Pilipinas, ang Batanes! Kaya sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubook po kayo Bayaklok. Ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Mabuhay! As promised, tatapusin natin tong summer series natin na Strong. Hindi namin kayo puputsuin. Eto na, ang dami nitong nag-request. Ang dami naming beses sinabi na baka hindi muna kasi mahal yung pamasahe. Pero syempre, hindi namin kayo matiis. And then kapag sinabi kasing Pilipinas, kailangan kasama itong lugar nito. Nandito tayo sa Batanes! Finally! Finally! Pagbaba naman natin sa airport, medyo maliit lang din yung airport niya. Pagpasok nyo, doon kaagad yung kuha na ng mga luggage. And then, konting kembot lang, konting lakad lang. As in, eto na kaagad, nasa labas na tayo. So, ayan. Ngayon, nandito na tayo sa labas and then papunta na tayo sa ating hotel. And then, yung nakuha nating hotel, kasama na yung round trip na transportation, na transfer. So, tara, let's! So, ito, puro to mga souvenirs. Ayan. And then, nandito yung Philippine Airlines. Philippine Airlines lang ang lumilipad. Going to Basco. Na mabuhay! We're so excited with this series talaga. Itong Batanes series natin. And pinagbigyan naman tayo ng magandang panahon. Sana lang magtuloy-tuloy kasi 4 days tayo rito. Ay, eto na yung sundo natin. Eto meron na tayong sundo. Ayan Ito yung sundo natin. Welcome, Mr. Romel Ross. Hello po. Ito yung ating hotel. Balitin Hometel. So tara, let's. Nandiyan na doon. Okay na po, boss. Okay na po. Thank you po. Ayan. So yun yung maganda kapag meron kayong sundo, di ba? Okay, so ito yung sasakyan natin. Ang cute! Tricycle. Pero very native ang dating. La Batanes! OMG, ang ganda ng panahon! Puwera usog! Ayan! And tara na! Batanes, here we come! Diba? Oo nga pala guys, delay nga pala yung flight namin. 3 hours! Grabe! Oo, pero may pamakdo naman. Grabe. Nasayangan din tayo ng 3 hours. Sino ba naman ayaw mag-spend ng matagal dito sa Batanes, di ba? So ayan, kahit pa paano magkakaroon na tayo ng city tour. Pakita kaagad namin sa inyo. So paglabas natin, community na kaagad. Kasi di ba nga maliit lang din naman yung Basco. Ayan, community siya kaagad, mga kabahayan agad. And it's past 4 p.m. Wala masyadong tao. Boss, nasan yung mga tao po? Hinanap yung mga tao. Traffic tayo, sir. Okay po. Ayan, naghahanap daw tayo ng tao. Di ba? In all fairness, ang ganda ng daan, ha? Ayan yung daan niya. Patag na din. And forest pa rin siya. Tapos, dito pa lang sa malapit sa airport, marami na kaagad hostel. Here's our first glimpse ng Basco. Ay, may LBC. Di ba may LBC? Ayun, may mga sari-sari stores.
And then ito yung kanilang hospital. Di ba? May pa-tour na tayo kaagad. O, ayan. Ito matao na dito. Hanap tayo ng tao kanina. Ay, ganun talaga yung mga tricycle pala nila. Ayan guys, oh, meron ditong ATM Land Bank. Isa lang po yung ATM dito. Ay, punta tayo sa PNB. Meron pa. Sige po kami na lang po para wag na po. Malayo. Oo. Sige, okay lang po. Lakarin na lang po. Ito naman yung plaza. And then natin yung Kapitolyo. Siyempre lalabas tayo rin. Oh my gosh, ang ganda! Nakikita ka agad namin yung lighthouse. The iconic lighthouse. Oh my gosh. Punta na kagad tayo ngayon doon. Huwag na natin ipagpabukas. Baka ulanin tayo. Huwag naman sana, Lord. Ay no, dagat-dagat oh. Grabe. And eto pa. Meron pa ritong ATM at saka bangko. Ito naman yung PNB. Ayan. So, sinadya talaga namin mag-withdraw para ipakita sa inyo kung meron ba talaga ritong ATM and kung meron talagang lalabas. Kung hindi ba nauubusan. Yung kanina dun sa Land Bank, dalawa yung ATM pero unavailable na isa. Kaya maraming taong nakapila. So, tignan natin dito sa PNB. Wala siyang pila. Guys, pasok. Tapos na tayo, may laman, may ATM at may laman. So alam nyo na ha, meron palang ATM dito sa Basco. Diba? So tara, sakay na ulit tayo. Actually, malapit lang sa airport yung hostel natin. Talaga nagpadaan lang tayo sa ATM. Yan, diretso na tayo sa ating hostel. Grabe. Almost magpa-5 na siguro. Pero tingnan yung sinag nung araw. Sana laging ganito. Sa 4 days natin. Ngayon naman, hinihiling talaga namin araw para matapos talaga yung ating summer serye ng Strong. Ito na yung ating hostel. Balitin Hometel. Yan. And then, nasa loob talaga tayo ng community. Kasi wala naman ditong fancy hotel. Kaya ito yung napili natin. Una, dahil sa review. Magandang review. Pangalawa, meron kasi siyang rooftop na merong view. Kaya, dito na tayo. Ayan. Ayan. Mag-check-in lang tayo. Ayan. So, ito siya. Napaka-homey niya talaga. Hello po, magandang hapon. Thank you po. Andito din. Pati yung pinakahagdan, oh. So, tara. Room number 7 tayo. Nasa 3rd floor. Carry lang yan. Kayang-kaya natin. Ay, maganda ng pagkakagawa, no? Kasi meron silang common area, oh. Every floor yata meron. Tignan natin. Ito sa 2nd floor. And then, meron sila dyaang water dispenser. Tara na. Akit pa tayo. 3rd floor. Ito na yung lighthouse. And then, ito pa. Meron din dito. So, meaning every floor, meron silang common area. Ay! May coffee. May Milo pa yata. Makapag-Milo nga. Charot. Milo agad din. Ano, water dispenser. And then, ito yung view natin dito sa 3rd floor. Tignan nyo naman yung view. OMG. Ganda ng Basco. Ito pa. Look at this view. Ganda, no? So, tara na. Punta na tayo sa room natin. Let's go. Room number 7. Oh, ganda na kaagad tayo para dire-diretso. Welcome. May AC. And then, meron ditong table. Yung ako dito table, cabinet, ganyan. And then may mga hangers. Of course, may mirror. Tapos, ito yung ating bed. Actually, maliit lang siya. Tapos,
buksan natin yung toilet. Ito yung CR. Yung kanilang CR. O, okay din naman. Ay, malaki yung CR. Oh, hindi tinipid yung CR. Diba? Kung tutuusin talaga, no? Pwede pa sana palakihin yung room. Pero buti lang, hindi nila tinipid yung CR. At syempre, meron tayo rito, window. And, ang view natin, tingnan natin kung meron tayong view. And here's our view. Look at this view. Ito na yung view natin. Zoom natin. Unti-unti. Ito na yung lighthouse. Ang ganda. Ayun na. Diba ha? And then ito oh. Ito yung mga burol-burol na pwede nating akyatin. Pero magtanong muna tayo guys ha. Kasi kailangan daw pala muna ng permit bago mag-ikot-ikot dito. And then pati yung drone. 1,000 pesos din pala yung drone. So tara, magtanong muna tayo bago tayo mag-explore. Akala namin pwede na agad kami umakyat dyan. Di ba yan ang view natin? So, tara, labas na tayo. Ayan o, talagang community talaga siya. Diba? Tapos, yung bahay dito, hindi pa ito yung mga traditional na bahay ha. Hindi ito yung nakikita natin na parang yung gawa sa bato ba. Diba? So, hindi pa yun dito. Ngayon, ang gagawin natin, kailangan natin kumuha ng permit for drone. Kasi hindi naman masaya kung wala tayong drone. Yung drone daw ay 1,000 pesos during your whole stay daw dito sa Basco. Pero, pag pumunta kayo sa iba pang island, iba na naman. Sa Sabtang, 1,500 pesos per day. Ganun siya kamahal. So kung 3 araw kayo magpapalipad sa Sabtang, 4,500. Dito, 1,000, the whole stay na siya. So, tara. Diba? Very much community rin pala siya. Ako promise, hindi ko talaga alam na ganito siya. Akala ko kasi talaga parang yung nga, yung talagang hindi ganito yung community. Tapos ito, papunta tayo sa DENR. Doon tayo kukuha ng permit. And then sa Capitol, para makita na kagad natin yung Capitol. Guys, nandito na tayo sa DENR. Dito na tayo kukuha ng permit. Sana bukas pa. Kasi na-delay yung flight nga natin ng 3 hours, di ba? So kailangan natin makakuha para makapagpalipad na tayo ng drone bukas. Magandang hapon po. It's 5:35. Ang liwanag pa rin. Na-happy naman kami. Sana magtuloy-tuloy. Kasi 4 days tayo dito. So meron na tayong permit. Permit to operate! Check! So, ang tanong ngayon, kung lilipad ba siya? Kasi dito sa mismong community na to, nandito mismo yung airport eh. Ang lapit lang talaga natin sa airport. So, sige, tignan natin, ipagdasal natin. Pakita lang namin uli sa inyo. Kasi ako talaga, promise ha, na-surprise talaga ako. Hindi ito yung inaasahan ko na na Batanes or Basco. Here's the situation. Diba? Ayun, meron din dito mga sari-sari stores. At ito sa sari-sari stores na ito, hindi pa to yung honesty store. Sana makakita tayo, no, para ma-experience ka agad natin. Ayun, diba? Mga modern na rin halos yung mga bahay at saka yung mga buildings. Saan tayo, bes? O diba, hindi na namin kung saan kami papunta. Dito. Sige, lakad lang tayo. Hindi naman tayo dyan dumaan kanina. O diba, nagtatalo pa puntahan natin muna yung simbahan. May nadaanan kaming simbahan. And then yung pinaka-capitol. And then yung parang municipal hall. Oh. Sorry naman, kayo ba? Ganito ba in-expect ninyo na Batanes? Na Basco?
So baka hindi dito sa area na to, nandoon talaga siya sa mga tourist spots, kumbaga. Pagdating naman sa mga tourist spots, guys, kailangan nyo din ng permit. And then, yung permit, manggagaling lang siya doon sa mga tour operators na certified or accredited. Tour operators. Yes, so for example, yung hotel natin, meron siyang accreditation. So, pwede tayo sa kanya kumuha ng tours. And then, pwede din kayo mag-DIY, kayo maglalakad mismo ng permit ninyo. Tapos dito, 1,000 per day yung motorcycle. And hindi daw siya advisable, kaya pipirma kayo ng waiver. Ang dami na doon na disgrasya. Kasi yung mga daan nga daw dito iba. Sa malamang, magpa-package tour talaga tayo sa hotel natin. Ito, homestay. Mas malapit na to sa airport. Itong tinutudtod natin. Tinutudtod talaga. Mas malapit na siya sa airport kasi palabas tayo. Yung hostel kasi natin, medyo nasa loob pa siya. Tapos napansin mo dito yung mga nagmo-motorbike ng mga walang helmet. Yes. Ayan o, motorcycle rentals. Tapos ganito yung gagamitin natin ni February. Tapos yung ganito pala, akala namin lahat, hindi. Ito pala ginagamit lang to for tourists, ayun yung mga hostel, magsusundo. Hindi siya pwede yung pangtoda. Iba rin daw talaga. Let's go. Tingnan natin kung yung mga makikita natin. Ay, yun na yata yung simbahan. Saan bang daan yan? Tara, ito na yung simbahan. Una natin pupunta na yung simbahan. So, ang ibig sabihin, hindi pa tayo makakapunta dun sa lighthouse. Kasi need ng permit doon. Oo. Marami daw gwardiya. So, ngayon pa lang parang ano siya, so near and yet so far. Ganon. Diba? Kanina pa naman excited na excited kami. Tara, punta tayo sa pinakaharapan ng simbahan. And we are here. Ito na yung simbahan ng Basco. OMG, yung itsura niya, kaalala nyo, para siyang ruins doon sa Macau. Pati yung kulay. Tara, lapit tayo ng kaunti. Tingnan natin kung ano yung mga nakasulat dito. Ayan. Okay, itinayo pala to noong 1812. And then nasunog noong 1860. Diba? And then now, nandito pa rin siya. Buong buo pa rin at maganda. Sabi nga namin sa inyo, iba talaga yung mga simbahan sa ibang lugar, yung mga probinsya lalo. Mas feel nyo yung pagiging solemn nung simbahan. And then yung pagiging talagang taimtim. Tapos, kanina may naririnig pa kaming mga choir na kumakanta. So, syempre, ipagdasal natin sa Diyos na maraming salamat na nandito tayo ngayon sa Basco na akala namin hindi pa namin mapupuntahan kasi nalulula kami sa presyo. And now, God is good. Nandito tayo mismo. Pagka pumupunta kasi tayo sa ibang lugar, parang nagbibigay-pugay tayo from time to time. And then ngayon, di ba, nandito tayo ngayon sa simbahan ng Basco, ng Batanes. Na yun nga, sinabi ko nga kanina, akala namin mga 10 years from now pa namin mapupunta. So buti na lang, di ba, God is good. Nandito na tayo. God is good, super. Yes. 6 o'clock na guys, halos. Tignan nyo naman kung gano'ng pakaliwanag. Nakikita nyo naman siguro. Labas na tayo. Gusto na namin makakita ng dagat. Diyos ko, nagbabadya yung apakagandang sunset. Pagpalain sana tayo. Ayan. Ito yata yung Capitol na ba to, Bes?
Tingnan natin ha. Kanina kasi nadaanan na namin to. Tapos na-overwhelmed kasi kami. Yung mga sinasabing info kanina ni Kuya Bert, hindi na namin masyadong iniintindi. Ma-absorb. Ay guys, eto oh. Look at this view. Panalo! Ay, ano ba yan? May tao pala kung makatili ako. Grabe. Tara, lapitan natin. Ang ganda. Nandito tayo sa Basco Plaza or Oval ang tawag nila. Tingnan nyo naman. Diba? Meron dyan mga nagbabalibol ba or football. Ang sarap ditong maglaro. Sorry, ang tining na kagad ang boses ko. Ayan, oh. Nakatambay lang din yung ibang locals. Yung iba nasa likuran natin. Ito mga players ata sila. Look at this view. Paano ka naman hindi gaganahang mag-practice kapag ka ganito? I-zoom natin ang malala. Para kitang-kita nyo. Malala talaga. Ayan, oh. Look at this view. Ang ganda. Diba? Diyos ko guys. Diba? Sabi nga namin sa inyo, nakikita na kasi namin dito yung burol na merong, ano tawag doon? Lighthouse. Tapos from here, nakikita na kasi namin yung ano, yung very iconic na mga baka na kaya nilang mag-adjust sa ganyan. Kaya lang problema, hindi namin siya malapitan pa. Pero ang ganda dito ng silhouette niya. Oo, grabe. Tapos, pakiramdam namin, ang ganda doon ng sunset. Saan ba natin siya pwedeng kunan? Tara, hanap tayo ng siya. Tara, dali, papakita namin sa inyo. Look at this view. Dito palang worth it na. Naka-silhouette. Yung pinaka-lighthouse. Nakikita nyo ba kung paano nagsa-sunset? And then, ayan. Hindi ko alam kung makikita nyo yung silhouette din ng mga baka. Napakaganda. Pasensya naman na super zoom yan. Baka medyo magalaw. Yung view na lang yung tignan nyo guys. Oh my gosh. Arrival pa lang natin dito sa Basco. Sobrang namamangha na kami. Ay! Kaya pa ba? Diyos mio, parang kulang yung 3 days dito na whole day, no? Kasi 3 whole days lang tayo dito. Kumbaga ngayon kasi pinaka-arrival natin. Ay, Lord, apakaganda talaga. Ito naman yung kanilang school, guys. Batanes National Science High School. Yan. Kasi, ang sarap pang mamasyal ng ganitong oras. Ang liwanag pa. Tignan natin kung ano yung makikita pa natin. Punta tayo doon sa Capitol, tapos punta na kagad tayo sa dagat. Diba? Para yung first night pa lang natin dito. Bongga na. Fabuloso na. Fabuloso na. And then, from here, makikita nyo guys yung daan. No? Merong paakyat, merong pababa. Yan. So, kung walkathon, may kasama siyang exercise. Na yun naman yung bet natin. Kasi doon lang tayo nakakapag-exercise kapag naglalakad lang tayo Diba? Tara, lakad pa tayo. Ito na yung parang pier ata ito So mamaya tayo dyan bumaba. Apakaganda naman ng sunset. Guys, sumisilip-silip kasi yung sunset Ang ganda ng sunset. Ay Lord, napakaganda talaga ng Pilipinas. Umamin kayo. We will finish strong. Diba? Ibinatanis agad namin kayo. Ang ganda. Grabe. Parang ang overjoy. Alam niyo, yung parang eto pa lang, hindi na namin alam kung ano yung sasabihin namin. Wala pa tayo nito sa mga tourist spots. Siguro, number 1 talaga, na-surprise ako na meron din siyang community. And you know me naman guys, diba? Ayoko naman kasi ng parang tourist destination lang. Gusto ko yung may nakikita akong mga locals. So, tama lang na meron tayong half day dito para dun sa community na area. And then kung magtutour tayo, sakto kasi 3 days tour kasi talaga yung kailangan dito if ever. Ayan, ang ganda. Another accommodation, Martin's Inn. Diba? Iba na rin yung itsura niya. Hindi na siya yung mga traditional na nakikita nating houses. And then ito, Plaza. Ganda, ang green. Nakakasad nga pala guys. Nakakasad talaga. Dito sa lugar na to, hindi pwedeng magpalipad ng drone. Siguro nga kasi super lapit talaga sa airport.
So wala tayong drone shot na magaganap. Walkathon tayo. Kung ito naman yung view, Diyos ko. So totoo nga, yung mga nababasa namin, na kapag ka pumunta ka dito, parang may ibang dimension. Parang nasa ibang mundo ka. Buti na lang nagtatagalog sila. Kasi kung hindi sila nagtatagalog, malamang talagang culture shock na naman tayo. Ganda. And then ayun, may mga tindahan dito. Siopaw, siomay, may kwek-kwek din. Tingnan nyo naman tong view na nilalakaran natin. Napakaganda pag tumingin ka sa kanan, bundok ang makikita mo. Ayan bundok. Kapag ka naman tumingin ka sa kaliwa, mga puno. Tapos kanina dun sa likuran natin, bundok din. Tapos, dagat. Ano pa bang kulang dito sa Batanes? Ano yung tanong? Ano na lang bang kulang dito sa Batanes? 1, 2, 3, budget! Kasi guys, madali naman pumunta ng Batanes kung tutuusin. Meron namang direct flight. Ang problema, budget talaga. Yun talaga, exactly. Totoo. Sige, tatry natin gawan siya ng ng expenses. Tapos tatry pa rin nating na budget kung kakayanin natin. Para lang just in case, di ba, kung nagpaplano kayo, mabigyan din namin kayo ng idea. Nandito na tayo sa munisipyo ng Basco. Meron kayo dito, Isla Basco. And then katapat niya naman, ito naman yung provincial capital. And hindi kayo malilito na nasa Pilipinas pa rin tayo. Kasi kung naririnig nyo, may background ng nagbibidyo okay. Very Pinoy. May birthday kasi. Oh. Ang ganda ng vibe. Parang simple-simple lang ng buhay. Ay, bumukas Pinagbuksan tayo. I love Basco. Diba? Ganda Guys, nandito tayo sa... Hindi namin alam kung ito na yung pinakapantalan Malamang ito kasi may mga barko Tignan nyo naman tong view natin. Mas kitang-kita na dito yung mga mountains. And then, dito nakatambay yung mga locals. Ang ganda ng sunset! Grabe yung sunset. Grabe talaga. Tara, nagmamadali talaga kami. Kasi, anong oras na, bes? Grabe yung sunset dito, medyo delay. Delay talaga. 6:15. 6:15 ngayon para nagsasunset ng maganda. So, tara na. Sa saktong-sakto lang pala. Ay, ang ganda naman dito. Ano ba yan? Ba't gustong-gusto ko yung vibe dito? Tignan nyo naman, Ito yung pinakapantalan. Tapos, ay, ang linaw ng tubig. Ang linaw ng tubig, guys. Ano yung mga naliligo, Ang linaw ng tubig. At ang maganda ngayon, today is May 20. Ano ba? May 19. May 19. Today is May 19. Hindi pa maalon. Payapa yung alon. Payapang payapa. Galing tayo sa mga maulan na lugar. And then ito, tignan nyo naman ang payapa. Ayun na yung sunset! OMG! Grabe yung sunset. Sorry naman guys ang iba namin. Look at the sunset. Ay, kaganda. Ang ganda ng sunset. Grabe. Ayun, nakatambay lang yung mga locals. Oh my gosh. Ito na yata pinakamagandang sunset na nakita ko. Siyempre, upo rin tayo dito. And here's our view. Diba? Kumbaga, first afternoon pa lang natin dito, first night pa lang natin, feel na namin ang local vibe grabe, dito sa dito, Basco. Yes! Ang ganda kahit saan ako tumingin. Ito yung tinatawag na perfection. Perfect. Parang lahat nakisama pa sa atin yung weather. Yung panahon, yun talaga. Malaking factor yung weather kasi kahit gaano kaganda to, kung hindi maganda yung panahon, wala din. We're so blessed. Inulan tayo ng mga 10 days sa mga ginawa natin. Pero tignan nyo naman binigay sa atin ni Lord. Yung pinagdasal natin, magandang weather dito sa Basco, sa Batanes. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Tapos na tayo mag-sunset viewing. And tignan nyo naman to guys. Ito pa lang. Yung lakad natin dito, iconic na. Ang ganda, grabe. Diba? Tsaka na tayo sumigaw ng ang ganda. Wag muna ngayon. Kasi baka maloka rin sila sa atin. Basta for sure, ang dami natin ditong ang ganda, Ganda moments, for Diba? sure. Yeah. So ito pala, nakikita natin dito yung mga bata naliligo. Tapos ito, grabe, ang ganda nito. Ano to, mauhuyo nito yung yung doon sa Tayo Village sa totoo. sa Hong Kong. Kabog na kabog talaga nito, promise. Ay. So ngayon, since wala na tayong ganap dito, balik tayo dun sa community, hanap tayo ng makakainan natin para talagang complete experience tayo. And gumabi na nga. Pero magkakasama pa rin tayo. Para isang panood nyo pa lang, alam nyo kaagad safe ba dito ng gabi? Ano ba ang vibe niya mula umaga hanggang gabi? Diba? Ito oh. Ay, may mga nagpapatrol yung mga soldiers. Kasi dulo na rin ito ng Pilipinas. No? Ayan, ito pinipila. Mga quick din. O diba? May quick din dito. quick. Ito ano to? Honesty store na ba to? Hindi, may tao. Ay, hindi pa rin. Wala pa tayong nakikita honesty store. Baka hindi. Gusto ko pa naman ma-experience. Malay pa. Meron din ditong cafe. Ayan. And then, merong Cebuana. Tapos doon yung land bank. Doon tayo kanina nag-withdraw. And, syempre, wala ditong nag-accept pa ng credit cards. Tinanong din namin yung hostel. Pwede daw GCash at saka bank transfer kapag nag-avail tayo ng tour. Kasi wala na tayong ganong kalaking cash. Tara, lakad pa tayo. Hanap tayo ng makakainan. Gusto na namin magkarinderya. Sana makakita tayo. Tindahan din. Ito malaking tindahan. Hindi rin to honesty store. Guys. May ukay-ukay. Ukay-ukay in Basco. Why not? Samahan nyo lang kami. Harap tayo na makakainan. Kung ano yung mga nakikita namin ilaw, punta kami ng punta. Ito, baka naman hotel to. Tara, tanong tayo. Restaurant to. Ganda ng vibe. Dito na tayo kumain. Hindi pa namin alam kung ano yung pangalan. Ito, Harbor. And then, dito pala rin masarap mag-sunset. And sunset spot. Ay, dami na kumakain. Ang ganda naman dito. Dito pala masarap mag-sunset. Kung gusto nyo na mag-sunset habang kumakain. Ganda pa din. Grabe, nakikita nyo ba sa camera nyo kung gaano siya kaganda? I mean, sa TV screen ninyo, kung gaano siya kaganda. Grabe, no? Ganda. Guys, ito na yung menu nila. Mukhang tatakbo tayo. Charot. Keri-keri naman ito, Good for two. Buttered fish, 250. Grilled fish, 250. Ayan. Grilled chicken, 320. Chicken curry, 280. Fried chicken, 320. So, keri-keri naman. And, eto na yung ating food. Yung rice nila, 40 pesos. And then, ito yung chicken na 280 pesos. 3 piraso siya. 1, 2, 3. And then, ito yung sinigang na 300 pesos. 1, 2, 3, and then, pang-apat yung buto-buto. Yan. So, yun yung ating food for today. Ngayon lang yan. Kasi ka first night natin. Bukas hanap tayo ng karinderi. Nakakaloka. So, tara na. Our first meal here in Basco, Batanes.
Ang total bill natin ay 810 pesos kasama ng service charge. So siguro nasa 8%, 8% no? siguro. Yes, so meron siyang service charge. So tara na, it's 8:30. Gabi na. So at least now, may papakita namin sa inyo kung ano kaganapan dito kapag kagabi. Nawawala na ba? Bigla tayong nawala. Oo, kung safe ba, papakita namin sa inyo. So lakad na tayo pabalik sa ating accommodation. Parang mas syokot ako dun sa mga abibi na mga habol. Mga abi. Oo, sana wag naman. Ito, ganitong oras. Grabe yung Wala na hangin. rin tao. Pero grabe hangin. No wonder kapag kami bagyo dito. Diyos ko, gaano kaya, kalakas yung hangin. Daanan pa naman to ng bagyo. Ayan. Ito na siya. Ganito siyang kadilim kapag kagabi. Nandito pa tayo yun sa pinakakalsada, ha? Hindi pa dun sa loob. Dito tayo galing. And then, ito yung kaninang cafe. Dito naman pala, may ilaw yung mga poste. Ayan, oh. Meron naman pala. Dito lang sa kahabaan na to. Wala. Ay, ito meron na din. Kahit pa paano. Oh, yun naman pala eh. So kapag kagabi, tahimik na din. Wala ritong party-party yata. Walang mga bar. Walang ganon. Oo. Tara na. Pakita na lang namin sa inyo kapag ka meron pang mga interesting kaming makikita. Kapag ka wala, doon na tayo sa accommodation natin. Ayun, may mga nagpapatrolya pa rin mga polis. Ito yung plasang dinaanan natin. Ewan ko kung kita nyo pa, pero marami-rami pa rin tao. Pero tahimik lang sila. As in, muni-muni, tambay-tambay. And then by this time magna-9, may mga bukas pa rin tindahan. May kwek-kwek pa din. So kung mga gantong oras kayo magugutom, pwede pa rin kayo lumabas. Yung kinainan natin, kanina, nagbubukas siya ng 10 a.m. hanggang 2 p.m. Tapos, magko-close siya, magbubukas na naman siya ng 5 p.m. to 10 p.m. Ayan, may mga nakatambay pa naman sa mga plaza-plaza. Itong kaganapan. Nakikita niyo pa ba, guys? Dito tayo sa plaza dumaan. Kasi mas malapit tayo dito, shortcut. Ang dami pang nakatambay, oh. Tapos meron ditong tindahan. At tawag dito, bes, mobile cart. Mobile store. Hindi siya anis. Mobile store ang nakita natin. Malapit na tayo. Ito yung oval kanina. And then, malapit na tayo. So far, feel naman namin na safe tayo. Kahit ganito kadilim yan, ha? Kasi yung mga nagpapatrolya din mga pulis at saka sundahan. Makakasalubong nyo sila from time to time. We are back dito sa munisipyo. Mas maganda siya kapag kagabi. Umilaw na siya, oh. Diba? Naghuhumiyaw. I heart Basco. Diba? Or I love Basco. So far, so good. Ngayon pa lang, ang ganda na experience natin sa Basco. And mamaya namin siguro sasabihin yung first impression natin. Ay, overtime. Meron pa rin gumagawa. Pakita pala namin to. Baka kasi mamaya, sundan nyo din kung saan kami nagstay. Para makita nyo kung may ilaw ba siya or safe ba siya papunta dun sa hostel natin. Sabi ko kay Enzo, magbaliktad na ng damit eh. Kala ko naliligaw ko. Gumagana naman yung Google Map. Pero guys, so nga pala yung signal, ha. Pawala-wala, pareho kami ni Enzo, Smart at saka Globe. And then yung sa hotel naman may wifi, okay naman. Pero hindi pa namin natatry mag-upload. Kasi doon natin malalaman kung malakas yung wifi kapag nakapag-upload kami ng video. Okay naman siya. Community itong nasa hostel natin na area. And maliwanag naman. Merong mga poste. And usually naman, hindi naman tayo magpapagabi, di ba?
Ngayon lang kami nagpagabi. Pero after nito, puro tour na tayo. Maaga tayo uuwi. And we are back at our accommodation. So ito na nga yung ating hotel. Ang pangalan niya ay... Balitin Hotel. Yes, and nabook namin siya sa Agoda. Actually, ang nilagay na namin ngayon, ito ilagay namin dito, yung pang July na kasi para mas accurate. Actually, mas mura nga siya ng July. Oh. Nabook kasi namin to ng 1,800 pesos a night. So kung July kayo pupunta, mas magiging mura siya. So ngayon yung wifi medyo nagloloko. Hindi ata nagko-connect or hindi gumagana. Pero sa first floor, di ba connected Oo. tayo mula ka sa first floor. Pag Sa sa first third floor. floor, sa pinaka-room natin, may nahihirapan tayong kumonect. Kasama na din yung breakfast sa mga binayaran natin. So, ayan, ilalagay na lang namin ngayon, i-insert na lang namin, silog meals lang din naman daw. Mas maganda na meron kayong airport transfer kung ito yung mapipili yung accommodation kasi medyo malayo-layo sa airport. Meron ako ritong nakikita. Actually, yun nga yung una ko dapat may 800 pesos lang, ganyan. Merong 1 to 1,1. Mas malapit pa sa airport. Kaya lang kasi, nung tinitignan ko kasi siya, parang medyo, yung ano-ano na talaga, yung medyo, baka hindi kami maging komportable. So, kaya hindi na namin tinipid tong accommodation. Kamusta ba yung mga presyohan dito? To be honest, ito kasi sa Enzo sabi niya, naku, mura na itong sa restaurant. Oo, kasi ganyan. di ba guys, sa setup ng restaurant, ang ganda niya. So sa presyo, mura-mura na siya. Eto na, dumating yung servings. Yes. Sabi ko nga kasi sa kanya, huwag ka munang pakasigurado. Tignan muna natin yung service. Expensive! Actually, expensive siya. Yung pala sa chicken, imagine niyo 280 pesos, tatlong piraso. Parang 95 pesos yung isa ng chicken. And guys, may mga motorbike rentals dito, 1,000 a day nga. Kaso nga lang, medyo nag-alinlangan nga kami nag-DIY na kasi nga, sabi ni Kuya, medyo delikado nga daw dito. At saka, the fact na kailangan natin sign ng waiver, natakot na kami. Sige na, mag-package lang tayo para safe din tayo. At saka gusto kasi namin, mapuntahan din naman lahat ng dapat mapuntahan. Wala kaming mamiss para may pakita namin sa inyo. Although pinag-isipan pa namin yung Sabtang na tour kung i-avail din namin. Kasi 3 yung tour dito. Kaya if ever magbubook kayo ng flight dito sa Batanes, dapat minimum nyo, as in meron kayong 3 whole days. Yung plane ticket natin, yan yung medyo aray sa bulsa. Pricey Oo. talaga. Although sinuwerte tayo kasi alam nyo ba, di ba from Davao tayo, meron kami binok na Davao to Basco diretso. Ang naging ticket lang namin, 7,000 pesos. Alam nyo ba, kapag ka Manila to Basco, same flight, 12,000. So, Ano? nakatipid tayo na kaunti kasi galing tayo ng Davao. Davao. And then yung pabalik namin yung mahal, 15,000. Ganun talaga siya. One way, 15,000. Dead ba na din? Kasi nga, peak season eh. Summer kasi tayo pumunta. Ano ba yung ating first impression dito sa Basco? So, ako mauna na ako. Kanina nga, di ba sinabi ko sa inyo, in-expect ko kasing Basco, parang ang lalayo ng bahay. Tapos parang, meron ditong burol or mountains. Tapos yung mga bahay, magkakalayo. Parang inisip ko wala siyang community. Parang ganun. So, meron naman pala. Number 2, akala ko, maraming mga stone houses dito. Wala din pala. Sa south daw natin na tour meron. And then finally, akala ko maraming honesty store. Ngayon, wala pa kami nakikita. Baka hindi rin dito sa part na to ng Basco. Ikaw, kamusta yung vibe? Sa akin naman, gustong-gusto ko yung vibe niya. As in, province sa province, guys. Yes. Tapos yung mga tao dito, parang wala naman yung pakilamangan, no? Parang lang, maglakad ka, okay lang maglakad-lakad ka, walang mga sa'yo, walang lapit sa'yo, walang mangmamangha sa'yo, parang natural na natural lang, ganun. Oo. Hindi ka nila titignan na parang, ay, sino to? Ay, turista to. ganun. Parang ganun. Walang ganun. And then, nakita nyo naman yung pinuntahan natin kanina doon pa lang. Wow! First night pa lang natin, napawaw na kaagad kami dito sa Batanes. And, safe na safe kaming nakabalik. Totoo. So, ibig sabihin, generally safe dito sa Basco, Batanes. And with that, excited na kami ipakita sa inyo yung mga susunod pa nating episode dito sa Batanes. Kaya kapit lang, tutok lang, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Batanes Travel Vlogs. Bye, everyone. Mwah.